Si Leo Casaclang, nakilala natin siya way back nung 23 years old pa lang siya. Yun yung title ng video natin. Anong taong ka na ngayon? 29. So, 6 years ago? 6 years ago. Mga 6 or 7 years ago po. Nung huling ano? Yes po. Wow. Oo. So, dati si Leo nag-a-attend ng mga training natin sa agribusiness. Yung umiikot tayo na iba-ibang mga farms. Tapos uma-attend siya. But, yun nga. Si Leo ay meron sila talagang isang malaking farm dito sa Sariaya. At nakakatuwa kasi from his generation, siya yung nakaisip na buhayin ulit yung dating napaka-productive na farm. Thank you po. Oo. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So ngayon, kumusta na yung farm, Leo? Sa nakikita nyo naman po, no, medyo may pagkakaiba ng konti sa aming farm, no. Noon po kasi around 6-7 years ago po, isang klaseng crop lang po ang binibenta ko noon, lettuce lang. Ngayon, siguro po kung ano po yung nasa bahay kubo na itanim na po namin, ano na po namin. Ngayon po meron kaming yung bushitaw, tapos may okra po dito as for organic, no. Lara, bell peppers, may okra din po sa other side, and siling direct, no, yung ngayong panahon po. So, yun pa lang po sa ngayon, no? Pero ano pa bang nagbago? Dati, hinati mo yung farm into 2 parts, no? Yes po. Isang organic, isang conventional farming. Ano ang status ngayon? Same pa rin po, no? We still, Ganun pa rin? Opo, as much as possible, we have yung parang, kung kayang-kayang i-organic po namin. Kung mga hindi pa kayang i-organic, we would go for the conventional. Okay. Kasi may mga iba talaga po na hindi pa ngayon kaya as organic. Organic. Okay. So, totally iba ang crops doon sa Iba conventional farm. Iba totally ang crops dito Yes sa po, organic. iba po. So, ito yung part ng organic side. Yes po. As much as possible, we would like na organic lahat, no? That is why nakapag-partner kami with UPLB Biotech, no? Okay. Para lang po mas makilala pa yung mga other fertilizers na mas better compared sa synthetic or yung conventional po. Dati, 6 years ago, sabi ni Leo, nagtatry siya na gusto niya maging learning site. At ngayon, ano ka na? Actually, I think dahil po sa video nyo, doon ako nakilala ng ATI na after nyo po kasi ang video nun, I think few months or a year after 2019, kinontak ako ng ATI na i-invite ako. So, nag-guest naman po ako. So, I'm thinking na yun po yung dahilan kung bakit kayo po yung dahilan. So, maraming salamat. And ayun po, this year lang po na-establish na po namin ang TESDA school namin po dito, no. So, ayun po. Kumusta operations mo? Sa ngayon po okay naman po, no. Marami na rin po kasi akong yung pangarap ko magturo ng mga bata, nakapagturo na rin po ako, no. May mga iba't ibang schools po ako na Philippine Science High School, ISBB sa Lucena, mga grade school, mga bata. Kahit po sa counting college students from UST. So, yun po yung mga naano ko na po. And hopefully soon, mas marami pa po. Yeah, parang last week nag-talk ko sa UST. Yes, nung Tuesday lang po. Na Tuesday lang? Apo. Okay, anong topic mo? More of inviting students to go into agribusiness. No? So, parang, kasi po, BS Entrepreneurship po ako. So, nag-talk po ako sa mga second year students para lang po mas mapawiden pa ang kanilang yung isip na pwede rin naman mag-farming. If baka meron silang, yung katulad ko na may lupa din, di ba? Why not? Na magandang negosyo rin. Na magandang negosyo po. Nagbago ka ba ng branding? Or Hindi just po. one of your products? Ito Local lang po, roots? gusto ko lang po talaga magandang design t-shirt na para, kasi syempre gulay naman po kami ang inaano namin. So, para lang magandang design po. Bakit local roots? Local roots. Kasi po, ang local roots po ay
isa sa mga parang ano lang po no, going back to my roots po ang ano, being a local okay. again Okay, sa okay, roots okay. po ng aking pamilya. So Okay, local. so not necessarily root crops. No, hindi Okay. naman po. Kamusta na? In 6 years time nangyari. Marami Lahat namin yung 6 years time na yun, ginugol mo lang dito sa farm? Yes po, dito lang po ako. Madalas po, for 6 years nandito lang po ako, no. Ayun, nagtatanim po, trying kung ano yung best for ano yung itatanim, ano yung mga trial and error po, talaga po, trial and error. Until now, nasa trial and error ka pa. For some, ano po, no. Pero yung ano naman po kasi, nagiging trial and error lang po, lalo lang pag sa mga ganitong panahon. Kasi tayo, climate change, Yeah. parang patuloy-tuloy lang po ang trial po natin kasi paiba-iba, pabago-bago po every year. So talagang go with the flow lang po ako na as much as possible makapag-adapt to the new times, no. So yun po. But I'm sure in 6 years time, ang dami mo nang natutunan. Marami na po. Kaya po after nung ano po, marami na po akong napuntahang mga talks na from farming, mga events and all that po. So kaya gusto ko naman po ako makapaggawa para naman po makapagtulong sa iba pa po. So ilan ng tao mo ngayon dito? Sa ngayon po may on-call po akong 10, no. Ito po ay yung para For harvest? for harvest, for land prep, for pag-aalaga po ng halaman, no. So medyo nag-step back na po ako ng konti sa pagtatanim and ano, just make sure na ma-manage ko po lahat kasi kapag ako rin po nagtrabaho, baka hindi ko na po kayang kung saan na po lalakad ako kung saan po. Pero concentrate more on the management. na po. So since napakita ko naman po sa mga tao po dito na kung ano yung gusto kong style, kung paano gagawin, alam na po nila kung ano yung gusto ko, mas easier na po yung struggle mo before because you're too young. Opo. And yung mga worker mo ay worker pa ng Yes lolo mo, ganyan. Yes po. So, ang tendency ayaw nilang maniwala sa'yo. Opo. So, ngayon, wala na yan. Okay na po, na ano naman po nila. Kapag kagaya po nito, actually ini-invite ko rin sila. Kahit isa po sa kanila na makita lang, magets lang po nila kung para sa yung mga ginagamit naming fertilizer para hindi lang na parang lagay lang silang lagay, may natututunan din po sila. By the way, si Leo, ang minamanage na farm ay 30 hectares ba? 20 po, 20. 20 hectares, okay. So hindi naman po lahat na 20 hectares, pero yun Ilang po, percent of the 20 hectares yung kinocultivate mo? siguro po wala pa po ako sa mga 1 hectare pa lang po, so kung ano po mga siguro 10% pa lang po. Hindi ko pa po na-utilize lahat. Pero Okay. ang difference lang naman po kasi kaya ko po hindi nila lahat, no? Para po pwede akong palipat-lipat. So hindi ko po laging nagagamit yung lupa. So Mag-rotation. yes po, mag-rotation kasi yun lang naman po ang advantage ko na pwede akong mag-rotation kung saan lugar para again hindi napapagod ang lupa sa pagtatanim. And if ever na kahit organic siya, hindi siya ganong kahirap na itanim. So, kumusta? Kumusta na? Malaki na kinikita mo? Hindi naman po sa malaki. Tama naman po. Kasi like I said po, no, yung kung ano po yung kinikita ng farm, madalas ay Binabalik binabalik pa rin. namin po. So, infrastructure, Invest lang po ng invest hanggang nagtanim ng mga fruit trees, mga coconuts, ganyan po, mga other, mga saging, mga bamboos and all that po. Para lang for more investments in the future po. Para po. Ang dami mo na yung infra na naitayo. Kumusta marketing mo? Nagbago? Nagbago po after ng pandemic. Actually, before po kasi, nung dati, yung offices po, lagi po ako pupunta doon. Ang naging problema lang po kasi ngayon is that naging stricto na po yung mga offices. So, and the rising cost ng gas, medyo nililesen ko lang po ngayon. No? So, yun din po. Pero naghanap naman din po rin ako ng iba pang markets. No? Halimbawa po, nandyan po actually si Healthy Options. Okay. Pagde-deliver na rin po ako sa kanila. No? So, yun po. Isa rin po, again, yung partnership po namin with SM. Okay. With SM Foundation, actually, two months ago, nagkaroon kami event called Kabalikat sa Kabuhayan Program kung saan nag-adapt po ako ng mga farmers. So ngayon, meron na po kaming benefit with SM Lucena na pwede kami magbenta doon tuwing Sunday, farmers market po. So ganun po. Nadagdagan na po namin ang aming mga farm animals po, no. So meron na rin po kaming mga manok. I think nadaanan niyo po kanina doon, mga manok, no.
yung types ng baboy. Tatlo pa rin po, yung itim, yung pink, tapos yung baboy ramo. May mga sheeps pa rin po, rabbits and all that po. No? So almost same pa rin naman po when it comes sa mga alaga. No? Sa ngayon lang po talaga nagbago, siguro before is yung mga facilities. Meron kaming dito po actually yung packaging area po namin. So we wanted kasi po kapag merong talagang private institution na talagang gusto nila very strict and very diyan meron po kaming malinis na area para mag-package, storage area sa mga tools and equipments and all that po. So yun naman po ang mostly na bago within 6 years. Not much pero I think malaki na rin po para sa amin. Oo, so in 6 years time ngayon, Leo, ibig sabihin sigurado ka na ito talaga yung career mo. Oh yes po. Farmer. Ano naman po talaga. Hanggang ngayon naman po lahat naman pa rin po ng tao ay kumakain. So hindi din po talaga magbabago. Hanggang lahat ng tao po ay kakain. Nandito po ako para magtanim. So ang ano po namin kasi dito, depende po kasi kung saan kailangan. No? So paminsan ginagamit pa-iba, paminsan kailangan pang tubig, gano'n. At least naka-organize na. Opo, inano po namin. Ever since nung siguro 2 years ago, kailangan na po namin ayusin lahat para lang mas ma-organize po tutulong po sa akin noon si Tito Rolly po. Hello, sir. Hello, sir. Opo. Siya si Mr. Cadiz. Aha. Sir, kayo yung nagtatanim before ng asparagus? Yeah, and baby corn. Yeah. Ayan, baby corn. Sir, nanggaling ako sa Agri 7 nung araw. yes. Sa GMA. Ginawan kayo ng mga series of videos. Right, that's true. Asparagus growing. Yes, sir. Agri-7 pala kayo. Apo, nung araw. Yeah, tagal na yun. Matagal na, sir. In the 90s. Apo. Kasama natin si Sir Benny Cadiz at way back, sabi ko nga nung araw, nung Agri 7 pa sa GMA, that was in the 90s, early 90s. Yan, si Sir ay naging resource person natin sa young corn And asparagus. Dalawa yan, Ayan. So sir, nung time na yun, ilang taon na kayo nun? But 50s pa. Kasi ngayon 50s. 72 na ako eh. So you go back 20 years. 20 years. Parang ganun. Ayan. So, how was it, sir, na si Leo ang nag-continue ng farming? Yeah, that's something that that makes me glad. Kasi nung nakita ni Leo itong farm, yung nakita niya yung potential for a possible business career in agriculture. And part of our advocacy is really to encourage young people like Leo and others to go into agriculture. Not necessarily farming lang, kundi there's a whole value chain from production to marketing to actually processing. Yeah. So mahabat, yun ang gusto namin ipakita sa mga kabataan na hindi lang backbreaking work na para nung sinakanta na magtanim hindi biro. Hindi naman totoo yun. I mean, merong truth pero hindi lang yun ang pagsasaka. Saka hindi rin maganda yung dati, hindi ka na makapag-aral, magtanim ka na lang ng kamote. Actually, sa Pangasinan, ang laki na kinikita ng mga farmers sa kamote. Sa kamote. Kasi pwede mong gawing alcohol, pwede mong i-process and so on. So, yun yung mga bagay na dapat mamulat ng mata ng kabataan na hindi lang backbreaking ang trabaho ng agriculture, kundi maraming opportunities for them to go into. Meron nga kaming kakilala, pagka-graduate niya sa UPLB, namimili lang siya ng saba. Okay. And then, minamarket niya sa processor, sa sinosort niya, yung mga ganong Hindi siya nagtatanim, namimili lang siya around, nagkarlan, kung saan meron. And then, he's making a living out of it, marketing saba. For one, saba lang. Saba lang. Nabubuhay siya. And marami na kasing gamit ng saba. Pwede rin gawing flour, pwedeng gawing chips, or yung barbecue, banana cue, gano'n. So maraming mga
opportunities na dapat nating maimulat ng mga kabataan natin na pwede silang pumasok sa agriculture, doon sa whole value chain from starting a farm to marketing, processing, and make a living out of it. Yeah. Sir, balikan lang natin nung time na ikaw ay active sa farming. At ang pagkakaalala ko nung, even me, no, nung narinig ko yung, pwede pala yun, yung young corn. Diba, parang nung time na yun, parang foreign na foreign, magugulat ka na, ang corn hindi na pinapalaki, yung maliit na ganun ay pwede na siyang i-harvest. Yeah. Paano yun, sir, nag-start? Yung idea na yun? Kayo po ang nagpauso nun? Totoo. Actually, sa Taiwan, ano na yan, ordinary na yung gulay na yan. Sa Japan, ganun din. Pero, ang ano nga ginamit ko yung sa marketing, sabi nila, paano yan malaki? Sabi ko, hindi talaga mga pandak yan. Gumawa na ako ng kwento. Na, mga ano yan, mga dwarf. Actually, hindi nila alam na ina-harvest namin mga 60 days to 65 days. Hindi na dapat palakihin. And so, nag-process kami ng baby corn, no? Tapos dito rin nag-export kami sa Japan. Noon. Napaka-stringent ng requirements nila. Kailangan walang insekto, alam mo na, malinis, tanggal lahat ng buhok kasi yung buhok nagbabrown yan. So magmumukhang dated yung iyong produkto. Kaya kailangan nililinis namin yan. Meron kaming partners na Japanese na namimili. Pero napakahirap din ng exporting kasi pag kami sa yung aeroplano, sinasakay namin sa aeroplano yan eh. Hindi dumadaan sa Pilipinas. Galing Bangkok, diretso na sa Japan. So, naiwanan ako with so many boxes of baby corn. Kung anong hindi mabenta. So, galit kamot na ulo yung hapon kasi mahal ang supermarket space sa Japan eh. Eh, pag hindi dumating yung produkto ko, mamumura. Galit na galit yun. Gomenasai. No plane. So, yun. It's difficult, pero yun nga, ang nangyari, nagkataon naman na lumabas yung TV ad kung saan ginagamit yung baby corn together with Ajinomoto or something, some product like that. So, nagkaroon ako ng parang pre-publicity. Kung ano yung maliliit na corn na yun. Okay. And then, pag pumapasok ko sa Arangke, yung mga nagtatanong, paano yan tumutubo? Sabi ko, ano yan, mga dwarf. But it's actually an ordinary corn. Ordinary corn harvested at 60 days to 65 days. Yun lang yung window. Okay. So, kasi pagka lumaki masyado, pangit na. Pangit na Hindi tingnan. na talaga. Sir, Secondly, kailangan yung tassel, yung male, kailangan tinatanggal yon. Kasi kung hindi mo tatanggalin yon, magkakaroon ng butlig-butlig o mapopollinate yung halaman, magbubutlig-butlig na yon, meaning becoming a seed. So, kailangan talagang, Japanese kasi yung aming client, kailangan talagang maganda. Ang naging problema lang, Bangkok or Thailand went into this product din. Sinuportahan sila ng hari nila. Wala naman tayong hari dito. Marami lang nag-hari-harian. So, naging problema yung... Naging problema niya yan. May kalaban. Okay. Kalaban. But sir, before dumating yung problema na yan, is it a money maker? Oh yeah. Oo. It made me survive for 6 years. Okay. Maganda naman. Kaya lang yun nga, ang naging problema ko naman doon, yung exchange rate ng dollars, bumagsak sa 22 pesos per at that time. The more I send, the bigger my loss. Kasi yung exchange rate So kamot na naman ng ulo yung akin. Why we're not making money? The exchange rate, you know. I was asking kasi my brother-in-law dati, si Labito, nasa NEDA siya. Sabi ko, ano ba magagawa natin dyan sa dollar exchange rate? Sabi niya, wala, pre-market dyan eh. Kung marami ka talagang dollars inflows from OFWs, hindi talaga tataas yan. So the more I send, the more baby corn I send to Japan,
the bigger my loss kasi Okay. nga yung exchange rate ay mababa lang. Biro mo 22. Oo. Eh ngayon, 56 na ngayon. Kung Okay. ngayon ako nag-export, siguro Kita. kitang-kita. Eh, wala Okay, na. sir. So, aside from yung problem na yan, then kailan nag-start naman na magkaroon ng awareness? You mentioned yung commercial, but kailan nyo na-realize na, may local market? Hindi kasi ang aking pinapasok, Arangke. Oh, Arangke okay. is the Chinese Palengke. market. Palengke. And marami doon mga inject. Talagang sinasabi nila, dito mo na lang ibagsak lahat yan. Nag-aagawan sila. And wala naman akong from there, kasi yung mga Chinese restaurant sa Green Hills, dinideliver ako rin. Like sinasabi, okay lang mag-deliver doon, dito mo sa akin. Para dito sila kukuha. Pero, sabi ko, hindi, kailangan ma-dispose ko lahat ng anin na yan. Okay. So, meron kaming cold chain talaga. In other words, we try, pag alis dito, may yellow na yan, nasa Okay. styro box. Pagdating sa we give it in kilo packs. And, it's a good product then to sell. Yun nga lang, hindi nga pwedeng yun lang. Eventually, you have to diversify, which I could not do anymore kasi siyempre, meron akong market sa Japan na kailangan kong i-till. Sustain them. So, meron akong 12 hectares na tinataniman. I plant 1 hectare a week. So that 1 hectare a week, nag-harvest din ako. Wow. So, tuloy-tuloy yun, tuloy-tuloy. Systematic talaga yung farming. Kailangan may program ka talaga. Kasi, pag nawalan ka na produkto, kamot ulo ni hapon. Okay, sir. Pagka minsan, nawawalan ako na, alam pag dumating yung summer, Okay. so, irrigated naman kami pero napakamahal ng diesel, no? Yeah. So hindi kami makapag-produce. I went into contract growing. In other words, I give the seeds and I give the fertilizers. Yung mga farmers. Ang problema lang, yung mga farmers naman, nung tumataas ang presyo, usually pag December, ayaw nang dalhin sa akin. Bebenta nila. Ibebenta nila diretso. Kamot na naman. Sabi ko, hindi pwede. Hindi pwedeng ganyan ang ating value. In other words, kailangan meron tayong usapan. May covenant tayo na Yes. binigyan kita ng inputs, bibigyan kita ng market. Pero wag mong, hindi ka dapat opportunista na pagka meron kang ibang market, Ibibigay mo. ibibigay mo na sa iba. Tinutulungan, meron din silang kapartner na NGO na wise din. Tapos nung time na wala na silang market, pumunta sa akin, turuan nyo kami mag-process ng baby corn. Sabi ko, ano kayo, hilo? Kasi nagbabattle kami I see. ng baby corn. Under the Sino naman ang market nyo doon sa bottle baby corn? supermarket. Supermarkets. Ang problema lang, kasi dati we use cans. Okay. Pero yung can, pagka hindi perfect, meaning meron siyang, kasi may coating dapat yun eh. Pagka merong yung liquid Nagli-leak. hindi nagli-leak eh. Nagkakaroon ng metallic so pag binuksan mo yung baby corn mo, mangingitim. Kasi yung iron oxides I see. pagka naging yung iron, pag na-expose sa oxygen, iron oxide siya, ang mangyayari, yung iyong baby corn, mangingitim. So we shifted to glass. Glass. Kasi yung glass, mas mahal. Pero at least, quality yung assured. Tsaka kita nila na maganda Kikita yung nila. Ang problema lang, ang supermarket, 90 days. Mas mahaba pa yung aking cycle ng baby corn kasi sa magbayad sila. Okay. Tapos siyempre pag kami Naka 3 nabulok, cycles ka na. ano, Before ka pa hindi naman, bayaran. 1.5 bago ka bayaran. 1.5. Alam mo yung mga, sabi ko nga, daya yung mga supermarket, parang pinifinance namin kayo eh. Yeah. Wala kayong ginagawa, kumikita kayo sa aming produkto, pag nabenta yan. Pero bago nyo kami bayaran, ay naka-isa't kalahating cycle na kami. Yeah. So, yung mga problema sa marketing na kailangan ding ayusin. So, dapat ma-shorten yung value chain from farm to market. Yeah. Sa akin, ang solution dito, ang plano namin, magtatayo kami ng restaurant.
wherein yung aming produkto, Produce. mga yung may rabbits kami, may chicken, may hogs, may lamb. Ipaprocess namin, gagawa kami ng lechonan Okay. at saka smokehouse, Okay. smoker. Tapos yun na lang isa-serve namin sa restaurant. So maiksi lang maiksi lang yung value chain. Yung by the time parang farm to market, nandiyan na kaagad. Yeah. So yun yung future plans namin. Unfortunately, 30 years after, the same problem. Yeah. Same problem with the logistics, with the mahabang value chain, yung inuutang ng supermarket. Yeah. Yun pa rin ang problema Yun at pa this rin. point. Yun pa rin. Sir, kumusta naman yung asparagus venture niyo? Yung asparagus, wala na yung asparagus. Hindi na namin Ah, tinuloy. Mas nagtagal yung baby corn kaysa sa asparagus. Right. Yung asparagus kasi sinimulan yun nung aking previous business partner. Okay. Chinese siya. Pioneering din yung ginawa niya. Yes. And kaya lang nag-migrate. Wala siyang makitang opportunity. Nag-migrate sa New Zealand. Nag-taxi driver na lang doon. Graduate siya ng agriculture, ha? And nag-training din niya sa food tech, sa food technology Okay. para sa processing. Yung mother ko naman kasi ay chemistry graduate siya. So marunong siya mag-process ng foods. Yes. Yung mga kapatid ko, yung isang kapatid ko ay microbiologist. Kailan kayo nag-retire doon sa farming? Actually, I went into construction. Na Yeah. business? Hubris yun, yabang. After I graduated from AIM, kasi nag-masters in management ako sa AIM, Okay. parang I felt that I can manage anything. Okay. Sabi ko, yabang lang yata yun. So, nagtanim kami ng Jimelina. Marami kaming Jimelina dito noon eh. Okay. And we were thinking of processing that yung Jimelina into a cement board. Okay. So I went into construction. That was almost 2000. Okay. At that time, medyo nag-semi-retirement. Nagpupunta rin ako dito sa farm, pero more to manage it. From parang from afar, from Los Baños. Okay. Yung brother-in-law ko, si Dr. Padre, surgeon yon. So naghahanap siya ng kasi surgeon, maraming stress. Tatawagan ka alas 2 na umaga, Doc, may nabaril po, pwede kayo po. Alas 2 na umaga. Kaya yung mga anak niya ayaw magdoktor eh. Kasi nakita nila kung gaano kahirap ang magdoktor. Nag-take over siya, parang as part of relaxation. Okay. So dito siya, tapos yung pamangkin ko si Leo, sumasama sila dito, nanonood, nakita nila. Eventually, nainganyo si Leo, which makes me glad na merong another generation that will take over the farm when we are gone. Yeah. Sa Okay. ngayon, minimentor ko lang siya, Sa ginaguide. ngayon. Kasi hindi naman sa agriculture graduate. Yes, yes. Yun. Okay, sir. Ano ang difference noon nung time ninyo sa time nila yung ngayon? Parang wala. Ganun pa rin, kahirap, no? Mahirap pa Kanina rin. yung briefing ko, sabi ko mahirap ang magiging magsasaka sa Pilipinas. Unang-una, mas mahal lang inputs ngayon. Kaya nga inibita namin ng biotech para magkaroon ng alternative Okay. sources ng inputs Okay. na galing sa environment, na Okay. friendly sa environment. Mm. Ikalwa, wala kang maasahan talaga sa gobyerno. Kahit noon pa eh. Kahit noon pa, ang hirap. Okay. Sabi ko nga, pagkamisan, kalaban mo pa yung LGU eh. Mm. Kasi magpuputol ka ng nyug na 100 taon na wala ka na naman makuha. Kailangan kumuha ka pa ng permit, babayad ka pa. Sabi ko, anong ginawa ng PCA dyan? Wala naman silang ginawa kundi mag-regulate. Naintindihan ko yun. Dito sa Quezon, dami kasing pinutol ang nyug. Kasi bagsak ang presyo nun. So, if they want to protect PCA, meaning mawawala sila ng reason for being,
kailangan nilang limitasyon ng pagpuputol ng nyog. Pero ano yun, business decision yun ng may-ari eh. Pati yun, pinakikialman nila eh. Kaya, yung nga sinasabi ko, imbis na makatulong, naging balakid pa. Pati barangay nakikisawsaw na rin. Kailangan meron sila yung taga-sumbong eh. Nagpuputol ka lang yun. Yung sabi nga nung bayaw ko, yung si Dr. Padre, napakahirap magnegosyo sa Pilipinas. You still recommend na mag-venture into farming ang mga tao? Walang choice. Ang ano na lang talaga, parang sinabi ko kanina, talagang sariling sikap at sariling ano na lang. To be more smart, no? Paggamit ng bagong teknolohiya, paggamit ng networking, in other words, and then mag-workout sa yung value chain, mapaiksi as much as possible. That requires organizing. That requires, para nung sinasabi nung bayaw ko, si Cielito Habito, kailangan mag-consolidate uli ang mga farmers. Kasi binrake up nila yung mga farms into, halos hindi na kumikita 2 hectares, 3 hectares. Hindi ka makapag-mechanize. Hindi ka makapagtayo ng iyong mga grain silos to processing this, storing them properly. So, ang daming losses at na-discourage sila. So, anong ginagawa? Binibenta na lang yung lupa. So, and then, here comes the subdivision growth. Gagawin ng nagtatanim na ng mga bahay at saka mga roads na dati palayan. Yeah. What's the ideal size of a farm para it will be productive? It's difficult to say. At least 5 hectares. At least 5 hectares. So kung magka-consolidate, mas maganda. Mas maganda. Kasi you can hire tractors, you can program your production, make sure na yung kamatis mo ay hindi kasabay. Sa ngayon, ang mahal ng kamatis, then pagdating ng January, February, March, halos nagbabatuan na tayo ng kamatis kasi hindi mabili. So, yun, yung processing, ang lakas ng Pinoy kumain ng spaghetti. Kailangan natin tomato sauce. Pero wala nagpa-process ng tomato sauce. Sabi nga naalala ko nung si Bong Tangko nung he was still alive, yung pork and beans natin, ang component lang doon na galing sa Pilipinas, yung taba. The beans, the tomato sauce, the cans, were all imported. Yun lang taba na nilalagay sa pork and beans ang galing sa Pilipinas. Taba pa. Pero ngayon, sir, pati tawa, imported na. Ngayon, pati yun, imported na rin. Okay. So, nakakahiya at parang maiisip mo, ano bang problema ng Pilipinas? Marami. Kaya kailangan talaga sariling sikap na lang na magsasaka. Ma-encourage sila. Yun ang aming mission na maging purveyor, maging supplier ng good agricultural technologies that works. And that's what we want to see. Our vision is to see modern and agricultural centers na manned by young people. Young people who can, kasi kung titingnan mo yung mga tao dito, yung mga farm owners, mga senior citizens na, ugod-ugod na rin para ko. So, kailangan talaga young people should take over. And hindi ma-discourage, but ma-encourage sila to go into farming. Sila yung ba, sariling sikap dito sa farm? Well, may tulong sa amin. Siyempre, in-encourage namin siya. Kasi sabi namin, mabuti yan. Dahil yung mga anak ko, yung anak ko kasi ay meron siyang restaurant sa Los Baños. Okay. So, pwedeng dito in stores. Right. Magtatayo kami ng branch doon. Yung Mediterranean yung kanyang yung kanyang specialty. Okay. So, yung mga maggagawa kami ng, yung mga lechugas, mga
pati yung mga leg of lamb, ipoprocess namin, i-smoke namin, gagawin namin ham, and isa-serve namin sa restaurant. Yun. So, sana makita nila yung buong value chain from start to eating, Yeah. from farm to table, ganun. Yes. Farm to table. So, I would still say there's hope. There's hope. Hindi naman siguro lahat ng political entities ngayon hindi naman nagtatagal. Sabi nga naalala ko yung kwento nun. Meron itong angel, tinatanong ang Diyos. Sabi niya, anong ginawa mo sa Pilipinas? Sabi niya, maganda yan. Lahat ng good natural resources, water, rich soil, etc. Ang mga tao ay masisipag, matatalino. So sabi nila, anong downside? Sabi nung Diyos, tingnan mo kung sino yung iboboto nila. Look at the idiots that they vote for. Yun ang downside ng Pilipino. So until we learn to magsariling sikap na lang, and then learn to manage our politics talaga. Sir, dahil sinabi niyo may hope, okay, ano po ang pwede niyong message sa audience natin na marami talaga na gustong mag-venture into farming. Ang daming mga Filipinos na sa abroad, gustong umuwi, gustong mag-retire at tinitingnan nila na option yung farming. And marami rin mga younger generation na nagigising na ituloy yung mga farms ng mga lolo, uncle, ng tatay. Yeah. Ano po ang message niyo sa kanila? So, unang-una, imulat natin ang ating mga mata sa mga possibilities at saka opportunities. Marami. Kung tutusin mo, hindi lang masyado lang nabigyan ng bad image ang pagsasaka. Pero kung mamumulat ang mata natin sa value chain from production to marketing to eating the food, napakadaming opportunities in between. So kailangan lang talaga ay mag-aral tayo. Mag-aral tayo sa kung paano magsasaka. Umattend tayo ng mga seminars para lang ginagawa natin dito para magkaroon ng kadagdag na alaman at magtiyaga lang. Kasi mga bata pa kayo, lalo na yung mga kabataan, mga bata pa lamang kayo. Anyway, wag mawalan ng pag-asa. Kasi mayaman ang Pilipinas pagdating sa natural resources. May tubig, may lupa na maayos. Maraming tao na kailangan din ng trabaho. Na pwede nating ma-encourage na magtrabaho sa agriculture. Pero kung tutusin mo, bumagsak ang employment ng agricultural sector kasi siguro lumilipat na sa ibang opportunities. Pero marami pa rin mga tao na nasa bukid na walang trabaho. Kami, ang plano namin dito, papasok din kami sa processing ng mga meat products na gagamitin din namin sa restaurant na tatayo namin. So yung ganon. And then eventually yung mga asawa ng mga workers namin, tuturuan namin mag-process ng meat para lalaki yung kita nila and they will stay with us. And then of course, it takes a community, it takes a village to develop everything into a plan that works. Yeah. So yun, ang basically ang message talaga ay huwag mawalan ng pag-asa, maging masipag, mag-aral ng mabuti, umattend ng mga training sa pagsasaka. Hindi naman kailangan mag-graduate ka sa agriculture eh. Si Leo nga, hindi nga graduate ng agriculture yan eh. Pero meron siyang tita na galing sa Los Baños. Yes. Na pwede naming i-guide sa kanya. So kami dito sa Local Roots, inimbita namin, nagpasok kami meron kaming memorandum of understanding with UPLB. Alright. Kasi wala din naman kaming source ng technology. Okay. Pero gusto namin maging retailer ng technologies at maging demo farm for important methods of growing. So
pwede bumisita dito. Yung mga nakapanood sa YouTube, Yes. inaanyayahan namin kayong bumisita dito sa Local Roots at mag-aral, manood, matuto, at ma-inspire. Yeah. Yun So, ang ang Local Roots ay andito sa main highway, Yeah. dito sa Sariaya, Barangay Concepcion. Barangay Balasan. Concepcion. This is before the town proper, Yes, after Candelaria, after Candelaria. yung boundary niyan, 100 meters lang, nandito na kayo. Oo. So, madaling puntahan. Kaya, strategic yung lugar namin eh. Hindi ka na kailangan pumasok sa forest. Yes. Kundi pagdating sa highway, pwede ka mag-bus, bumaba, lumakad, and nandito na kayo. So yun. So iniimbita namin yung mga high school, mga college students who would like to group together. Ano naman kami, TESDA certified. So Yes. meron kayong certificate na matatanggap kung umattend kayo sa mga series of seminars na ibibigay namin. Si Leo ang aming main teacher dyan. Yes. Plus, we can invite, kasi nga meron kaming memorandum of agreement with UPLB. We can invite Them. basically everyone. Okay. And hopefully, may mga estudyante na magpa-farm practice. Gusto namin dito rin sila mag-farm practice. I-try nila yung mga, makausap nila yung mga workers namin para maintindihan bakit hindi na-adapt yung technology na yan. Anong problema ng technology na yan? And then, kung paano mag-isip ang magsasaka, maintindihan ng aming graduates. Yes. So that alam nila kung paano mag-craft ng tamang teknolohiya that not only works but can be acceptable sa mga magsasaka. Yun. Ayan. So we hope to be that center dito sa area ng Region 4. hopefully. So tayo po ay privileged na makausap si Mr. Cadiz. Isa sa mga pinakamagagaling na farmers in the 90s. 30 years after makakasama natin siya dito sa agribusiness. And the same pa rin yung insights, no, na binigay niya sa atin. At sir, nakakatuwa na sabi mo, despite ng lahat na pinagdaanan nyo, sila yun na ngayon ang nagmamanage ng farm. At sinasabi nyo, may pag-asa pa rin ang farming dito sa Pilipinas. Habang buhay. At saka may mga kabataan na papalit sa amin. Yes. Marami magagaling. Hindi lang nabubuksan ng mata Yeah. sa opportunities. So, ang dami pa rin farm sa Pilipinas na pwedeng gamitin. And sana marami na rin nagsisimula. May nagtatanim ng apple sa Davao. Yeah. Merong grapes I met him, si sa La Union. Benzon. Yeah, right. Oo. So, diversification ng high value crops ang kailangan. Kaya, okay lang mag-import kung meron kang foreign exchange na ibibili ng bigas na hindi Okay. natin mag-grow properly. Pero if we can grow pineapples, bananas, durian, apples, grapes, high value crops na hindi traditional ang as long as hindi lang tayo pwedeng umasa sa OFW sa mga remittances nila. Marami tayong dolyar, tama yun. Pero, hindi, kawawa naman yung mga pamilya ng OFW na nawalan ng nanay, nawalan ng tatay, walang values formation, Yeah. except sa lola. So, mahirap yung buhay basta-basta ganon. So, sana magsaka tayo, maging involved sa agriculture. And sama-sama tayong kumilos sa pag-unlad ng ating buhay sa pagsasaka. Yun lang. Thank you, sir. Thank you so much. So, tour tayo konti Sige sa po. mga facilities mo. Apo. So, simulan ko na po dito, no, habang Okay. nandito po tayo. So, ito Sige. po ang aming Training room. more or less ang aming rest house, no, na ginagawa naming training hall po, no. So, kasi ang gusto po namin as a family,
meron kaming maayos na pagtutulugan. So kaya po may kwarto for each rooms for each family po. May kwarto, may small room lang naman po. Ito po yung aming packaging area, no. Medyo magulo pa lang ng konti, pero pag meron po kasi kaming talagang more big production talaga na kailangan namin mag-ano, so syempre ayusin po namin to. So dito kami maglilinis, no. Linisin po namin to, tapos dito kami mag-prepare para mas maayos po, no. Kasi before noon, 'di ba po, bahay kubo lang, ganun. So dito, at least dito. Natatandaan ko dati yung binibilad mo pa yung onion doon sa Apo. tubo. Apo. So ngayon, at least ngayon po, no, medyo kapag naglinis po kami pag mas maayos, meron kaming stainless steel na mas malinis na tapos ito po kasi medyo nakalak lang, pero nandito po kasi yung bigay po ng ATI na ginamit po namin as cold storage. May cold storage kayo? Yes po. So lang naman po, aircon lang naman po, pero malaking tulong na rin po siya actually, kasi lalo na po kapag nagde-deliver ako ng lettuce. Before kasi lang po yan sa open air, sa lamig ng hangin po dito. Pero ngayon kasi para po talagang to make sure na fresh talaga siya, is yun nga po, nag-invest kami with the help of ATI na gumawa ng cold storage. So kapag kasi I think yun yung isa sa makakailangan po talaga ng farmers ngayon ay cold storage, lalo na po kapag hindi dinideliver agad yung kanilang produkto, no? Kasi dahil tropical country tayo, na yung init ngayon o kahit sa gabi, yung init sa gabi ay nakaka-apekto pa rin po sa ating mga So ito po, no, so may konting storage lang naman. Dito po yung cold storage namin, no. Then washing area and all, and konting storage. And yeah. May mga bagong challenges ka ba na-encounter? Sa ngayon po kasi ang mga challenges ko po ngayon is yung more of yung how to produce more sa larger scale po, no. Tara, balik tayo, mapuputik eh. Kasi before po noon, kasi parang mas nakakontrol ko po kasi konti. Pero ngayon po kasi na parang 2,000 heads ng halaman, ganun, pataas, kailangan ko po to make sure na lahat healthy po, no. Gumawa rin po kami ng small area po namin, no, for urban setting. Kasi madalas po ang pag may mga bumibisita po dito, no, ang sinasabi po nila, mas swerte ka Leo kasi malaki yung sa inyo, sa amin kasi wala. So gumawa po kami ng tulong-tulong po kami with the help of Dr. Ed Pangimbatan, isa po siyang soil physicist, no, sa UPLB din, na gumawa ng parang small setting lang. Paano kapag maliit lang ang lugar mo, no? So ito po yung kanyang super paso ang tawag po niya, no. So parang very very basic equipment lang yung bote na soft drinks. Gagawa ng butas sa ilalim, make sure na may so parang may self-watering na rin po, no. So gusto ko lang po kasing gumawa ng ganito para magpakita na kahit sa ganito kalit na area lang, meron kang may tatanim. Kasi yun lang din po yung nagiging problema na nadi-discourage sila. Wala kasi akong lupa. So pag meron naman, kung ganito pa lang, kaya na. Diba? Ano yung soil na ginamit mo dyan? So ang soil po is halo-halo po siya, no. So meron tayong vermicast, meron tayong yung soil po talaga. Meron din po tayong nilalagay na parang counting carbonized rice hull para po for moisture content. And mostly ganun lang naman po, no, para hindi naman po masyadong Tapos paminsan pag may kaya, yung itlog, no, susunugin namin para magkaroon ng calcium yung balat. Yung balat, apo. So, yung tubig yan sa ilalim, rini-refill yan? Or? Yes po. So, actually, kaka-refill lang to nung umaga, no. Medyo madumi siya kasi, again, nire-refill siya from taas. So, to make sure. So, para kapag nandito na, alam na kailangan tumigil, then, yun nga, hindi na agad kailangan patubigin ulit ng ilang araw kasi meron pa siyang tubig nakakapag-maintain siya. So again, maganda siya for urban settings kasi yung para sa mga taong wala masyadong oras din. So ito kangkong na parang kailangan mo lang na i-replant ulit by cuttings. So isa pong magandang po yun. Magandang way po. Apo. So isa po naging challenges po namin, no, kasi noon po yung aming nursery noon ay okay lang po sa small area po, no. Pero nung lumalaki na po kami ng ang naging isang problema namin is wala kaming nursery area na properly na kasi
hindi ako makapagtanim agad kasi wala pang space, ganun, no? So we had to na again improvise na yung mga aming puno, no? We used our natural resources po dito para gumawa po ng mas malaking nursery area. Yung mga mahogany mo. Yes po, yung mga mahogany po yan. Actually, tara po, pasok po tayo. So, meron lang din po dito, no? Meron po kami ditong isa. Sili. Favorite ko. So, ayun po, Okay. no? Meron po tayo yung area po dito, no? Ito po yung para sa hardening area po namin. Ito po yung, syempre, before i-transplant. yes po, para po mas tumigas, mas sumanay siya sa ating sa init, no? So nilalabas namin siya pag malapit na, no? Para masanay lang po. Tara po. Mga ilang days siya dito before i-transplant? Ano po siya? Nililipat po every day po, no? For a week before namin sila itanim. Andyan na. Hindi po. Ilalabas na po namin ng 1 oras, then sa susunod na araw 2 oras, 3 oras hanggang makapag-accumulate siya na mas masanay siya sa longer periods po. Tara po. Okay. So, Matrabaho pala yun. yes po. Ay, ayun na. Ano yan? I think ito yung asparagus. I think. Okay. Nagpatayo ako. Parang. Yan po yung ano. Yeah. So, gusto ko rin po kasing bumalik, kagaya po ni Tito Vinny, gusto ko na po bumalik sa pagtatanim ng asparagus. Okay. Kasi po ang asparagus ay year-round po yan. Okay. Nakita ko rin po sa ibang videos na talagang kapag dumiretso na yan, tuloy-tuloy na po yan. No? Harvest ka lang ng harvest. Yes po. So, gusto ko nang mag-test drive muna. Kasi yung noon, iba po yung panahon ngayon sa panahon ngayon. I want na test drive, start small lang, para kung okay siya, edi we could do mass production na po ng ano. So, ito po ay mga siling tirik po namin na itatanim po in next month. Okay. No? Waiting lang po kami na lumaki sila ng konti pa, then bago namin itanim. So, kung mapapansin nyo po, lahat po ito ay mahogany, no? Talagang gamit po namin yung mga tinanim po nila tita noon na ginagamit po namin ngayon. Ang hindi lang siguro ang ginastosan lang namin is yung konting bakal. Okay. Kasi actually yung itong taas na to, yung bakal na po yan ay luma na po yan na nagamit na po namin before. So ni-repurpose lang po namin. Repurpose. Tapos yung plastic same din po, repurpose lang po lahat yan. So as much as possible, less ang magastos po namin. More of labor lang sa pagpapagawa po. Conscious ka na sa cost. As much as possible po, kung kaya walang gagastusin, gagawin ko po yun. So, kung kaya po makahingi, makakuha ng libre na hindi naman po gagamitin ng iba, kukunin ko po yun if it would serve me purpose po. So, yun po. So, yun po yung mostly na ano ngayon. We're hoping in the near future magkaroon na talaga kami ng proper greenhouse para po talaga makapag-produce ng proper all year round na high value crops. Ito naman po ay nursery lang po to para lang kung may large production kami, kunyari 1 hektarya na itatanim, at least kaya naming may nursery area na po kami. This is good for 1 hectare. Baka less pa po. Less pa. Kasi po ito ay siguro mga 1,000 square meters lang po para to. Kung dadagdagan pa po yun. So ito lang po ay parang hindi pa po namin na fully utilize, pero Okay. at least we're hoping na kapag nagtanim po kami noon, in the future, na mas malaki, is kakayanin na po lahat. So yun po. Ipakita ko lang din yung lara ngayon. Baka sige. gusto doon kayo Sige. extra. Ano ba yung Lara? Bell pepper po na mahaba. Okay. Sige. Tingnan natin. Fruiting stage? May konti na po na fruiting stage. Bihira ka lumuwas sa Manila. Kapag kaya po at hindi ako kailangan sa farm, makakauwi po ako. Gumigimik ka pa. Kung kaya. Kung kaya. Kasi po, Kung kaya. again, hindi naman po sa pero paminsan kasi wala rin kaibigan dito eh. So, umuwi po ako kung saan ang mga kaibigan. From here to there, ito yung second batch kasi ito. Pero pwede po tayo dito sa mas Oh. So, most of them na ay namumulaklak na po, no? And hoping na by November or early December, ma-harvest na po namin to. And makuha namin ang high price. Normally, pag December, mataas naman.
400 pesos per kilo. That's wholesale. So, kapag po pumunta po tayo sa mas yung private, yung mas yung smaller scale, mas mahal pa po yan kapag Napag-aralan mo na rin yung mga timing. As much as possible. Actually, tinry ko pong aralin yan. Chinek ko po lahat ng prices kada araw. Nilalagay, type ko. Ang naging problema ko lang is that nung tinry ko po yan, dahil iba nga yung panahon sa mga sunod na taon, hindi nagmamatch po. And again, since kalaban mo rin dyan, hindi naman kalaban, pero is kailangan pag-isipan is yung mga other farmers kasi hindi mo rin naman sila mahahawakan kung ano yung tatanim nila. So, meron pa rin konting possibility na sabay din sa'yo. So, nagbago na talaga. Ang mas mahirap i-predict ngayon mas mahirap po i-predict kung kailan mataas ang presyo. Opo. Ilang square meter to? 1,000? Mga ganun po. 1,000. More than 1,000. More to. Yeah. Mga around 2 siguro, isa to. So, yun po. Okay. Sige po. Okay, closing lang tayo, Leo. Sige po. Kumusta ang buhay farmer? Masaya pa rin naman po, no? Ang kinakatuwa ko po ngayon kapag, again, yung noon po, di ba po, ay gulay kapag nakukuha po nila, natutuwa sila. Ngayon po naman po is yung mga na-inspire ko naman po para go into agriculture, no? Actually, may isa na po akong nahikayat na pumunta ng actually isa po siyang estudyante ngayon sa UPLB. Okay. Agricultural Engineering. Okay. So isa sa mga nag-train po dito sa farm nakapag po, no. So yun po yung kinakasaya ko po ngayon na makapag-inspire pa po ng iba. Oo. Mas gusto mo yung matuto sila sa'yo. Yes po. Paano mag-farming? Yes po. Siguro yun na lang po kasi yung little way ko in helping again our farmers, our future farmers, our future generations on para sa pagkain, no? Ay yung paggawa ng pagkain. And yun nga sa bansa para maging producer ako. Okay. So, Okay. Leo, sa ngayon, anong advantage mo as a farmer? Ngayon, advantage ko po, again, with the connection siguro sa akin, mga na-meet ko throughout the years po, no? Yun po yung siguro magiging pinaka-advantage ko ngayon na para mas mapalawak pa ang aking reach when it comes to, for example, training, ganun po, Okay. and all that. Yeah, again, age pa rin po. Sabi pa rin daw nila, mata pa rin ako, pero okay, sige. Yun naman po sa akin naman po na siguro, again, marami pa pong hopefully taon para sa akin makapag-farming. I-invite mo yung audience natin na bisitahin ka sa ginagawa mo. So, gusto ko lang pong imbitahan po, no, lahat po, no, in the near future po, hopefully, makapag-training din po kayo dito, no, sa aming farm. Matuto po kayong magtanim, makapag-harvest, at mag-grow ng inyong sariling pagkain. Saan kanila So, hanapin? makikita nyo po ako sa aking Facebook account, yung aming Local Roots Farm account, or pwede rin po ako i-contact sa aking number, no, kung interesado po kayo mag-training, o kaya iniimbita ko rin po yung mga estudyante na gusto matuto magtanim o gusto pumasok sa agribusiness as well. Pwede niyo po akong kontakin sa number ko po. Paano ba? Sige. 0917-55-09902. So yun po ang aking number na pwede niyong i-message kung kayo po ay interesado po, no? Ayan. So, nakita natin 6 years after, stronger si Leo. No? At marami ka pa ring i-develop sa farm. Pero sobrang laki na Apo. nung change 6 years ago. Yes po, sobrang dami. Hopefully po, no, pagbalik niyo po ulit, mas marami na. Hopefully, may event po ulit kami, would like to invite you guys again sa yun po. Congrats, Leo. Maraming salamat din po.
Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.